Yo, what's up mga kalikot? Isang mapagpalang araw muli sa inyo lahat. Another day, another video vlog na naman. Purihin ng Panginoon at binigyan naman tayo sa pagkakataon para magbabahagi ng isang video tutorial at masagot natin yung isa sa mga nagtanong sa atin kung paano daw paano daw i-check yung stator ng kanyang motor. Ang motor niya is Mio i125. Yan, paano daw i-check yung kanyang stator ng kanyang motor kung okay pa ba or sira na. Siya mga kalikot. So ito, stator ito ng Mio i125, Yamaha Mio i125. So ito, tatanggalin lang natin ito mga kalikot. So meron siyang apat na wire yan. So may dalawang sakit, apat na wire. So ang tatanggal natin is itong sakit na meron siyang wire na dalawang white. Yan, itong dalawang white wire na to is dito yan sa ating stator. Magnetic coil na ito mga kalikot. Tapos ito naman. So hindi natin ito tatanggalin. Yan, pabayaan lang natin to. So yan, meron siyang wire na white na mayroong lining na red saka white na mayroong lining na blue. Dahil dito yan mga kalikot. Dito yan sa pulser. So ang tatanggalin natin na sakit is ito. Yan. So pagtanggal natin to, siyempre gagamit tayo ng test light para ma-check natin. Or kung mayroon kang multimeter tester, pwede yun mga kalikot. So wala naman, ito test light. So napakadali din gamitin ito mga kalikot. So ang gagawin lang natin, pagtanggal natin yung sakit, suksukan natin ng wire. Para hindi natin tanggalin yung wire dito sa may sakit. Yan. Sususukan natin ng wire. Yan. And then, kiklik natin dito yung test light. Yan, pag ganyan. Tapos yung kabilang dulo or yung pantusok ng ating test light dito, pag ganyan. Yan ang gagawin natin, i-kick natin, kickstart natin yung motor. Or gagamitin natin yung push button starter. So, dapat iilaw yung ating test light. Yan. Dapat iilaw. Kung hindi umilaw yung ating test light, ibig sabihin, sira na yung ating stator. No? Or, itong banda rito, yan, natanggal yung pagkakahinang. Or putol yung wire. So, yun mga kalikot. Then, next natin gagawin, so dapat iilaw mga kalikot ha. So, pag di umilaw, tulad na sabi ko, sira yung ating stator o may naputol sa wire. So, next natin gagawin, so, ganyan pa rin. Nakalagay pa rin yung wire dyan. Tapos, nakaklip dito yung ating test light. So, gagawin naman natin, ito. Yan. Itong pantusok ng ating test light. Tutusok natin sa body ground. In a metal part ng ating motorsiklo. Tutusok natin sa ground. And then, tatadyakan natin. Kick natin uli yung motor. Or sa push button starter. So, dapat hindi ilaw yung ating test light. So, pag kinunik natin to sa or tinusok natin sa in a metal part, body ground. So, dapat hindi ilaw yung ating test light. Okay? Kapag umilaw yung ating test light, sira na yung ating stator. Okay? Kasi nagkakaroon na siya ng ground. Nagkakaroon ng connection sa ground yung ating magnetic coil. So, sira na yun mga kalikot. Okay? So, ganun lang kasimple. Mag-check kung okay pa ba yung stator ng ating Mio i125. So, stator ng ating Mio i125 kasama sa charging system ng ating Mio i125. So, usaping charging system ng ating Mio i125 kapag may problema sa charging system ng ating Mio i125 tulad ng stator at regulator, so nagkakaroon ng fault error code na 46. Mabagal na 4, makikita yan sa may dashboard. Yan, check engine, mabagal na 4. And then, mabilis na 6. So, pagka nagkaroon ng fault error na 46, ibig sabihin may problema sa charging system. It's either na regulator or stator. So, paano natin malalaman kung ano yung dapat palitan, kung regulator ba or stator? So, yun nga, check natin yung stator natin kung okay pa ba. Okay? So, tulad nung ginawa natin na pag-check. Kung na-check natin yung stator na okay pa ba, so, doon tayo pupunta sa another factor na naman, yung sa may regulator rectifier. Baka doon yung problema or sa may sakit lang ng regulator rectifier, naglulos connection. Okay? So, ganoon lang mga kalikot. Sana nakatulong itong video na to. Para doon sa tanong. So, hindi ko na screenshot yung nagtanong sa atin. So, sana mapanood mo itong video na to. At sana makatulong itong video na to para sa iyo. So, yun lang mga kalikot. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat.